Patuloy na ipinapaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga manufacturer na babaan ang presyo ng kanilang mga produkto. Ayon sa ahensya, dapat lamang na ipatupad ito dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng mga raw materials gayon din ang presyo ng mga produktong petrolyo. Si George Bandola sa detalye. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, may ilang brand pa ng kape, sabon at delata ang nagtaas pa ng presyo. Base sa monitoring ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group, nagtaas ngayong buwan ng Enero ang mga ito. Subalit sa text message, nilinaw ni DTI Undersecretary Victorio Mario Dimagiba, pasok pa rin sa inilabas na suggested retail price ng DTI ang presyo ng mga ito. Pero wala namang dahilan kung bakit nagtaas pa ng presyo ang mga nasabing produkto. Pero naitala na ng DTI ang pagbabago ng presyo ng ilang mga bilihin mula nang magsimulang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bumaba na ng mula sa 1.82% hanggang 7.59% ang presyo ng ilan. Kaya patuloy na hinihimok ng DTI ang mga magtitinapay na magbaba ng presyo dahil mababa na rin daw ang presyo ng mga raw materials sa merkado at mababa na ang halaga ng LPG. Sa kabuuan, 42 brand ng mga basic commodities ang hindi pa nagbabago ng presyo mula noong Oktubre nang magsimulang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Samantala, napanatili naman daw ng bansa ang inflation rate sa target nito ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa nakaraang taon, naglaro lamang sa 4.1% ang inflation rate ng bansa. Ito na ang ika-6 na taon na napanatili ng bansa ang inflation rate sa target range nito. 3.6% ang naitalang inflation noong huling bahagi ng 2014, mas mababa sa naitalang 4.7% noong 2013. Ayon sa BSP, hindi rin naging mataas ang halaga ng mga pagkain dahil sa sapat na supply nito, habang hindi rin tumaas ang presyo ng mga non-food dahil sa mababang halaga ng kuryente dala ng patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo at mga produktong petrolyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.